Pinagtawanan ng dalaga ng kanyang mga kaibigan noong ipakilala niya sa mga ito ang nobyo niya na isang manggugulay. Pero hindi sila makapaniwala noong malaman nila na isa pala talaga itong milyonaryo. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang gulay, pag-ibig at liham na kayamanan. Si Andrea ay isang dalagang nakatira sa isang payak at simpleng tahanan sa isang tahimik na barangay. Sina Mang Arturo at Aling Lorna ang mga magulang niya. Ang kanilang bahay ay hindi kalakihan, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, makikita ang mga bagay na nagsisilbing alaala ng kanilang mga magulang. Mga lumang larawan sa dingding, mga piraso ng kasangkapan na minana pa mula sa kanilang mga lolo at lola, at mga simpleng bagay na nagsisilbing yaman sa kanilang mga mata. Si Andrea, bagamat hindi isang materyalistang tao, ay may pangarap para sa kanilang pamilya. Gusto niyang makita ang kanilang tahanan na mas maginhawa at ang kanyang mga magulang na mas magaan ang buhay. Ngunit alam niyang ang buhay ay hindi madali at kailangan niya magsikap upang makamit ang mga pangarap na iyon. Sa isang umaga, nagising si Andrea na ang araw ay sumisilip sa maliit nilang bintana. Kasama niya ang kanyang 3 kapatid. Nag-aagahan sila ng sabay-sabay. Masaya at abala sa mga kwento at tawa. Andrea, anak, maaari ka bang bumili ng mga sangkap para sa hapunan natin? Tanong ni Aling Rosa habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Opo, Nay, ano pong bibilin ko? Tugon ni Andrea, habang inaayos ang buhok na abala pa sa paghahanda ng mga gamit. Siguro mag-isa ka na lang muna, Andrea, para makita mo ang mga presyong diskwento sa palengke. Sabi ni Mang Arturo, na habang nagpupuno ng pataba sa kanilang mga halaman sa likod ng bahay. Huwag kalimutang bumili ng mga sariwang gulay at isda. Opo, tatay. Mag-iingat po ako. Sagot ni Andrea habang naglalakad patungo sa pinto. Ang mga anak ni Aling Lorna at Mang Arturo ay kasalukuyang naglalaro sa bakuran. At si Andrea ay naglalakad patungo sa palengke kasama ang kanyang bunso, si Carlo. Si Carlo, na 9 na taon pa lang, ay matyaga sa mga gawain at malimit na kasama si Andrea sa mga maliliit na lakad. Habang papalapit sila sa palengke, ang tunog ng mga tawaran at naglalakihang boses mula sa mga nagtitinda ng gulay, isda at iba pang pangangailangan sa araw-araw ay nagsisilbing hudyat na sila ay papasok na sa makulay na mundo ng mga palengke. Ang makulay na pamumuhay sa loob ng palengke ay puno ng mga pagkatao. Mga matandang tindera na nagsasalita ng mabilis at mga batang nagtatakbuhan habang hawak ang inang sariwang gulay. Ate, saya-saya ng palengke, no? Tanong ni Carlo habang tinitingnan ang mga naglalakihang bukirin at tindahan ng prutas. Oo, pero hindi natin pwedeng magpakasaya masyado, ha? Kumapit ka lang kay ate at baka mawala ka dyan. Sige ka. Sabi ni Andrea habang nagsisimula siyang maghanap ng mga gulay para sa kanilang hapunan. Si Andrea ay hindi na bago sa buhay ng palengke. Madalas siyang kasama ang kanyang ina sa pagbili ng mga sangkap para sa kanilang pagkain. Ang mga magulang niya ay natutunan mula sa mga simpleng pamumuhay na magpatawad at magpasalamat sa lahat ng bagay. Kahit na minsan ang buhay ay puno ng pagsubok. Sa harap ng mga pwesto ng gulay, huminto si Andrea at nagsimula siyang mamili.
Habang tinitingnan ng mga sariwang gulay, napansin niyang may isang tindero na abala sa paghahanda ng mga produkto sa kanyang pwesto. May mga makukulay na talbos ng kamote, malalaking kalabasa at mga sariwang talong na nakadisplay sa harap ng kanyang stall. Ang tindero ay matipuno at may ngiti na tila hindi nauubos. Si Marco. Magandang hapon po. Anong mga gulay ang pinakasariwa at saka pinakamura? Tanong ni Andrea habang inaayos ang mga gulay sa harap ng stall. Magandang hapon din, miss. Tugon ni Marco na may maalab ng ngiti. Kunin mo na lang tong mga bagong pitas na talbos ng kamote. Maganda pang ilaga. Salamat po, kuya. Gusto ko rin po yung talong tsaka kamatis para sa ginisa. Mukhang masarap ang nilutong ulam niyo sa gabi, ah. Ano po lulutuin niyo ngayong gabi? Siguro adobo na manok at may gulay. Sagot ni Andrea na habang nagsasabi ng mga sangkap ay sinasaktan ng amoy ng sariwang gulay. Habang naghihintay ng mga gulay, natanaw ni Andrea ang mga mata ni Marco. Iba sa mga mata ng ibang tindero. Tila may makikita kang kabutihan at senseridad sa mga ito. Nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na paghanga. Ngunit hindi na ito binigyan ng malalim na kahulugan. Bago pa man makapagbigay ng anumang sagot si Andrea, nagbigay pa si Marco ng isang matamis na ngiti at muling nagsalita. Maraming salamat, Miss Andrea. Huwag kalimutan ng presyo natin, ha? Isang special na discount lang para sa inyo. Sa simpleng tawanan at magaan na usapan, nagpasalamat si Andrea at iniabot ang perang pambayad. Habang umaalis sila sa palengke, hindi maiwasan ni Andrea na alalahanin ng ngiti at kabutihang ipinakita sa kanya ni Marco. Hindi pa siya ganap na nakakausap ni Marco, ngunit parang may kakaibang koneksyon na nagsimula sa unang pagkakataon nilang magkita. Pagbalik nila sa bahay, nagpatuloy ang kwentuhan at masayang ulaman sa hapagkubo. Ang pagkakasama ng pamilya sa kanilang hapunan ay isang tradisyon na nagbibigay ng saya sa kabila ng kahirapan. Si Andrea, habang ngumunguya ng masarap na adobong manok at gulay, ay hindi na malaya na ang isang simpleng tanong sa palengke ay magpapasimula ng isang kwento na maghuhubog sa kanyang buhay. Puno ng mga tawanan, pagkakasundo at mga masayang alaala. Ang buhay ni Andrea at ng kanyang pamilya ay patuloy na naging makulay. At sa bawat araw, kahit na ang buhay nila ay puno ng pagsubok, hindi nila iniiwasan ang mga simpleng kagalakan at mga sandaling magkasama sila bilang pamilya. Sa unang pagdapo ng sikat ng araw, ang unibersidad ay puno na ng buhay. Halos lahat ng estudyante ay abala na sa kanilang mga gawain. Ang mga bagyong nagdaan, ang mga stress sa mga exams at ang mga proyekto ay tila mga bagay na hinaharap ni Andrea ng may ngiti. Bilang isang regular na estudyante ng kursong edukasyon, tila normal na sa kanya ang buhay kolehiyo. Sa kolehiyo, si Andrea ay natutong magbukas ng sarili sa mga kaibigan. Bagamat minsan ay nananatili siyang tahimik at abala sa mga bagay na mas malapit sa kanya. Ang pamilya, ang simpleng buhay at ang mga pangarap. Ngunit sa kanyang mga matalik na kaibigan tulad ni Claire, Mia at Sam, laging may kasamang tawanan at masayang kwentuhan pagkatapos ng klase. Habang sila ay nagtitipon sa kanilang paboritong tambayan, ang isang sulok sa ilalim ng matandang puno sa loob ng unibersidad, ang kwentuhan nila ay tila hindi nauubos. Sa bawat araw na magkasama sila, tila mas tumatatag ang kanilang samahan. At ngayon, isang masayang kwentuhan na naman ang nagaganap. Okay, Andrea, sabi ni Claire. Sabay agaw ng atensyon mula sa abalang si Andrea na abala sa kanyang notebook. Be honest, pumili ka ng isa. Sino sa mga classmate natin ang tipo mo? Ha? Ako? Wala naman.
Sagot ni Andrea habang binabaybay ang mga pahina ng kanyang textbook. Nagsusulat ng mga notes para sa kanilang klase. Ayoko pa muna. Tumingin siya sa mga kaibigan at nakiti. Ang lungkot naman ng love life mo, bes. Okay, fine. Wala kang crush. Sabay sabing biro ni Mia. Ang layo sa personality mo, Andrea. Sure na talaga? Baka nahihiya ka lang na aminin, ha? Si Claire ay tumawa at sumang-ayon. Oo nga. Baka hindi naman kasi classmates natin. Baka sa iba. Habang nagsasalita siya, pinandilatan siya ni Andrea. Naku, wala talaga no. Sagot ni Andrea. Ang mga mata ay naglalagablab sa mga pangako ng tawa mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko pa nararamdaman yung mga ganon. Si Sam ba? Tanong ni Mia kay Sam. Ang pinakamabait at tahimik sa grupo na patuloy na abala sa kanyang mga gawain sa kanyang cellphone. Si Sam? Si Claire na medyo malikot. Magsabi ka na, Sam. Spill na ang chismis. Habang nagkakamustahan sila tungkol sa kanilang mga crush at wala namang balak si Andrea na sumali sa usapan. Pinili nilang magpatuloy sa mga kwento ng iba. Habang patuloy ang tawanan at kwentuhan, si Andrea ay mabilis na bumalik sa normal na mga usapan. Sobrang okay na sa kanya na maging simpleng tao. Walang mga komplikadong kwento ng love life. Sa halip, masaya siya sa mga simpleng bagay at hindi siya nagmamadali. Matapos ang isa na namang ordinaryong araw sa eskwela, naglakad si Andrea pauwi sa kanilang bahay. Ang mga mata ni Andrea ay naglakbay sa bawat kanto ng kanilang komunidad. Simpleng buhay, ngunit puno ng kahulugan. Habang naglalakad siya, muling naisip ni Andrea ang mga usapan nila kanina. Si Mia at Claire. Hindi tumigil sa pagsasabi na magkaroon na siya ng crush. Nakakatuwa sila, sabi ni Andrea sa sarili habang papalapit sa kanilang bahay. Pero okay naman ako na walang crush eh. Simpleng buhay, na puno ng pagmamahal at pangarap. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Inay. Naabala sa kanyang mga gawain sa likod ng bahay. Nakaupo sa isang tabi si tatay. Nagtatrabaho sa kahoy, isang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong hirap ng buhay. Ang pamilya ni Andrea, bagamat wala silang marangyang buhay, ay puno ng saya. Nay, bibilisan ko lang po ang pamimili ng mga gulay at ibang pagkain, sabi ni Andrea. Babalik po ko agad. Okay, sige nak. Tulungan mo na lang ang ama mo sa gawaing bahay pagkatapos mong mamili. Sagot ni Aling Lorna. Opo, Nay. Sagot ni Andrea. At mabilis na sumuot ng sapatos upang magtungo sa palengke. Sa palengke, mabilis na nagsimula ang kanyang mga gawain. Ang mga karne at gulay na kailangan ng pamilya ay binili na. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, doon muling nagkita sina Andrea at Marco. Hindi na bago sa kanyang makitang binata na nagtitinda ng gulay. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng kakaibang interes. Andrea, tawag ni Marco, ang tindero ng gulay na nakikita niya lagi sa palengke. Bibili ka ba? Tanong nito habang ipinapakita ang ilan sa mga bagong gulay na ngayon lang dinala sa palengke. Fresh na fresh, promise. Uy, hello, ikaw na naman. Sagot ni Andrea. Nakangiti at nagpapakita ng interes sa mga gulay. Mukhang bago nga. Sige nga, mga 1/4 na kilo ng ampalaya lang, tapos kamatis. Si Marco ay ngumiti at tumingin sa kanya. Habang binabayaran ni Andrea ang mga gulay, tinanong siya nito. Kumusta? Mukhang galing sa klase ah. Oo, galing kami ng mga kaibigan ko dun. Ikaw, Marco, mukhang busy ka sa pagtitinda. Oo, tinutulungan ko ang mga magulang ko madalas dito. Sagot ni Marco habang nag-aayos ng mga gulay.
Dito sa palengke, matututo kang magtiyaga. Mabalik sa'yo, Andrea. Ilang taon ka na ba? Anong plano mo pagkatapos ng kolehiyo? Si Andrea ay nag-isip saglit. Ako? 20 years old na ako ngayong taon. Pagkatapos ng kolehiyo plano ko magturo. Makapag-ambag sa edukasyon ng mga kabataan. Ikaw ba? Anong plano mo? Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. At sa mga simpleng usapan na iyon, parang nagsimula na silang magkakilala ng mabuti. Na walang pressure at walang expectation. Si Marco ay nakangiti lang. Sinasabi kay Andrea ang mga simpleng bagay tungkol sa kanyang araw. At sa bawat sagot naman ni Marco, lalo siyang napahanga. Ito ay may mga pangarap. Mga pangarap na tumutugma sa kanyang mga ambisyon. Sa kabila ng pagiging tindero, makikitang tapang at dedikasyon niya sa buhay. Bumangon si Andrea ng maaga. Dala ang sigla ng araw na iyon. Habang nagsusuong ng kanyang uniforme, tinitingnan niyang salamin at napansin ang pag-iba ng kanyang hitsura. Hindi na siya kasing kabado o kasing tahimik na tulad ng dati. Naramdaman niyang may mga bagay na unti-unting nagbabago. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga pagbabagong iyon ay nagdadala ng saya sa kanya. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa bag, inisip niyang muli ang mga nangyari sa mga nakaraang linggo. Ang simpleng pagkikita nila ni Marco sa palengke. Pagdating sa eskwela, agad niyang nakita ang kanyang mga kaibigan na nag-uusap sa gilid ng isang malaking mesa sa kanilang classroom. Sila ay nakangiti at abala sa kwentuhan. "Andrea!" sigaw ni Claire habang iniwasan ang isang kumpol ng mga estudyante. Tumakbo siya at binangga si Andrea, na parang walang pakialam sa ibang mga tao. "Alam mo ba, may bago akong crush." "Ha? Aba, ano na naman yan? Sino yan?" sabi ni Andrea sabay tawa. Habang nagtatawanan, lumapit si Mia at Sam na sinasabayan ng kwentuhan. Tulad ng mga regular na araw, pagka-uwi ni Andrea sa kanilang tahanan ay hapon na nang dumaan siya sa palengke kasama si Carlo upang mamili naman ng mga kailangan para sa kanilang hapunan. Hindi masyadong magulo ang palengke ng oras na iyon, kaya't hindi nahirapan ang mag-ate at bunso sa paghahanap ng mga sangkap. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Andrea si Marco na abala sa kanyang pwesto ng gulay. Habang ito tumitingin ng iba't ibang mga produkto, lumapit si Marco kay Andrea. Hindi niya naiwasang matuwa na parang araw-araw na lang silang nagkikita sa palengke. "Hi, Andrea. Magandang hapon." Bati ni Marco na nagbigay ng matamis na ngiti. "Musta araw mo?" Tumingin si Andrea sa kanya. Hindi malaman kung paano siya magiging casual sa harap ng binata. "Uy, Marco! Okay lang. Mamimili lang kami ng ilang gulay para sa bahay." Sagot niya sabay ngiti. "May luto ka na bang planong gawin?" Tanong ni Marco habang tinutulungan si Andrea na mamili ng mga sariwang kangkong. "Oo, baka magluto kami ng sinigang. Paborito kasi ni mama yan. Kaya sigurado, masarap." Sagot ni Andrea habang binabayaran ang mga sangkap. Sa bawat saglit ng pag-uusap nila, nadarama niyang unti-unting natututo siyang maging komportable sa kanyang presensya. Hindi siya kabado. At sa isang pagkakataon habang inaayos nila ang bayad sa isang tindera, inisip ni Marco kung paano pa mapapalalim ang pagkakaibigan kay Andrea nang hindi magmukhang pilit. Alam niyang magkaibang mundo sila. Si Andrea na mag-aaral at siya na isang tindero. Ngunit sa hindi inaasahan, naramdaman niyang may likas na kabaitan si Andrea na malalim ang pananaw. "Andrea, baka pwede kong makuha ang number mo para kung may tanong ako, madali kitang makokontak." Tanong ni Marco sabay abot ng isang maliit na papel. Dahil nakaramdam siya ng kabuntot na saya, ngumiti si Andrea. "Sure, bibigay ko na lang." Sagot niya.
Pag-uwi ni Andrea, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid at magulang. Lahat sila ay abala sa paghahanda ng pagkain sa hapagkubo nilang bahay. Habang pumasok siya sa bahay, narinig niyang tawanan ni Tito at Ana mula sa kanilang maliit na sala. Andrea, kumain ka na ba? Halika at magmerienda ka muna. Opo, Nay, maghuhugas lang po ako ng kamay. Habang naguhugas ng kamay, masayang kumustahan sa kanya ng pamilya. Ang kanyang ama na nag-aayos ng mga gamit sa bahay at si Carlo na natutuwa sa mga pagbili ni Andrea. Tamang mga pinamili mo, Andrea. Salamat sa pagtulong, anak, sabi ni Mang Arturo, habang tinutulungan si Aling Lorna sa paghahanda. Sigurado ho ba kayong di nyo na kailangan ng tulong, Nay? Tanong ni Andrea sa kanyang ina. Sabay abot ng mga bag ng gulay. Okay lang, anak, kaya na namin to ng tatay mo. Nakangiting sagot ng ina. Tuwang-tuwa ang pamilya na magkasama silang nagsisasalo sa isang simpleng hapunan. Habang tawa at kwento ang bumabalot sa kanilang maliit na tahanan. Matapos ang masayang kumustahan at hapunan, nagpunta si Andrea sa kanyang kwarto upang magpahinga. Habang nakaupo siya sa kama, nakaramdam siya ng saya sa puso, ngunit may isang bagay na hindi mawala sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang cellphone at napansin ang isang mensahe mula kay Marco. Good night, Andrea. Agad siyang napangiti. Hindi naman kalakihan ang ibig sabihin ng mensahe, pero may isang bagay na nagbigay sigla sa kanya. Isang simpleng good night mula kay Marco, ngunit para sa kanya, tila ba may kahulugan. Bago magsara ang kanyang mga mata, nagsimula siyang mag-isip ng mga bagay na unti-unting lumalalim sa pagkakakilala nila sa isa't isa. Good night, Marco, sagot ni Andrea sa kanyang isip. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang magaan ang kanyang puso. Ang mga simpleng bagay, ang mga ngiti at mga salita ay tila may magaan na epekto sa kanya. At sa huli, natulog siya ng may ngiti sa labi. Nag-aalalang baka bukas, muling magtagpo ang kanilang mga landas. Mula nang magkausap sila ni Marco at magpalitan ng numero, nagsimulang magkaroon ng mas madalas na komunikasyon ng dalawa. Hindi ito nakakagulat, dahil parehong abala sina Andrea at Marco sa kani-kanilang buhay. Si Andrea sa mga klase at ang mga gawain sa bahay. At si Marco naman ay patuloy na nagtatrabaho sa kanilang negosyo sa palengke. Ngunit sa kabila ng kanilang mga abalang schedule, laging may pagkakataon na magka-chat sila. Kahit saglit lamang. Habang nakaupo si Andrea sa kanyang kwarto at nag-aayos ng mga assignments, lumabas ang notification mula kay Marco. Agad siyang ngumiti nang makitang pangalan ng binata sa kanyang cellphone screen. Hoy, Andrea, kumusta naman ang araw mo? Nakapag-aral ka ba? Si Andrea ay hindi napigilang maglaan ng saglit upang mag-type ng sagot. Kahit pa busy siya sa kanyang mga schoolwork. Oo, nakapag-aral naman ako at gumagawa na rin ng ilang mga assignments ngayon. Medyo mahirap nga lang yung math, pero okay lang. Paano ka naman? Busy ka pa rin sa palengke? Habang nagtatype siya, halos natulala si Andrea sa bawat piraso ng mensahe ni Marco. Kung kailanman ay hindi niya inasahan na may magiging kausap siyang ganito. Na hindi lang basta normal na kaibigan, kundi isang tao na nagpapasaya sa kanya nang hindi niya namamalayan. Oo, medyo. Pero kaya naman. Masaya ako matulungan ng pamilya ko. Dati akala ko mas magaan yung trabaho ko sa palengke. Pero habang tumatagal, mas nauunawaan ko yung hirap at halaga ng bawat bagay na ginagawa namin. Ang mga simpleng mensahe ni Marco ay nagbigay kay Andrea ng bagong pananaw. Puno ng pasensya at dedikasyon si Marco sa trabaho. At mas lalo siyang humanga sa binata. Ang mga simpleng bagay na sinasabi ni Marco ay hindi lang nagpapakita ng pagiging matulungin at masipag.
kundi pati na rin ang pagiging mapagkumbaba. Si Andrea na sa araw-araw ay abala sa mga klase ay nahulog ang loob sa pagpapakita ng pagiging tapat ni Marco sa kanyang mga simpleng nararamdaman. Ang saya ko na nagkakilala tayo, Marco. Kahit hindi tayo lagi magkasama, feel ko may koneksyon tayo. Nang makita ni Marco ang mensaheng iyon, pakiramdam niya ay may isang espesyal na bagay na nagsimula sa kanilang dalawa. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan. Parang may isang hindi maipaliwanag na spark na nagsimula. I feel the same way, Andrea. Parang sa mga simpleng mensahe lang. Parang mas lalo ko nang na-appreciate yung bawat moment na makausap kita. Hindi maiwasan ni Andrea na mapansin na masyado na siyang naging komportable kay Marco. Palagi nilang pinapasa mga messages na may mga tanong tungkol sa bawat detalye ng buhay nila. Mula sa maliit na bagay tulad ng mga paboritong pagkain, hanggang sa mga seryosong bagay tulad ng mga pangarap nila sa buhay. Marco, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong klaseng trabaho ang gusto mo? Matapos ang ilang saglit, sumagot si Marco. Siguro, gusto kong maging doktor para matulungan ang mga nakararami. Para kapag tumanda na rin ang mga magulang ko, mas maalam na ako sa pag-aalaga sa kanila. Habang binabasa ni Andrea ang mensahe ni Marco, napansin niyang malalim ang sagot ng binata. Hindi lang ito basta pangarap na gustong matupad. May kasamang malasakit at pagpapahalaga sa pamilya. Sa mga ganitong pag-uusap, nagiging mas malinaw sa kanilang dalawa kung gaano sila kainteresado sa buhay ng bawat isa. Habang si Andrea ay abala sa pagiging estudyante, si Marco naman ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pamilya at sa mga tao sa paligid niya. Palagay niya, sa bawat araw na magkausap sila, lalo nilang nakilalang isa't isa. Habang umuusbong ang kanilang komunikasyon, nagsimula na ring mangyari ang mga maliliit na pagtitipon sa labas ng palengke. Minsan kung hindi abala si Andrea sa schoolwork at hindi naman masyadong busy si Marco, magkakaroon sila ng pagkakataong magkita at mag-usap ng mas personal. Isang Sabado ng hapon, nagplano si Marco na magtangkang anyayahan si Andrea na maglakad-lakad sa parke upang magbanding ng mas personal. Agad itong inisip ni Andrea. Hindi ito isang romantikong pagkikita, kundi isang simpleng pagkakataon upang mas makilalang isa't isa sa labas ng kanilang ordinaryong routine. Si Andrea ay medyo kinakabahan at nagtataka kung anong klaseng pagkikita ito. Subalit, nang nakita niyang humarap sa kanya si Marco sa parke na may magaan na ngiti, natutunan niyang mag-relax at mag-enjoy sa bawat sandali. Andrea, salamat at pumayag kang maglakad-lakad dito, sabi ni Marco. Wala yun, Marco. Gusto ko rin naman lumabas-labas ngayon. Hindi ko na rin kasi madalas malaanan ng oras ang sarili ko, sagot naman ni Andrea. Habang magkasama sa parke, nag-usap sila ng mas personal. Hindi na lang tungkol sa mga assignments o trabaho. Mas naging open na sila sa mga pangarap at sa mga pangyayaring nagbukas sa kanilang mga mata. Dito, mas nakilala ni Andrea ang mga simpleng bagay na gustong-gusto ni Marco. Gusto niya ng tahimik na buhay, ng pagiging malapit sa pamilya at ang magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay pabalik sa komunidad. Alam mo, Andrea, minsan iniisip ko, napakarami ko pang gustong marating sa buhay. Pero hindi ko nais maging malayo sa pamilya ko. Masaya ako na nakakapagtrabaho ako sa palengke. Naiintindihan kita, Marco. Alam kong magagawa mo pa rin ang gusto mo. Hindi man ngayon, pero dadating ang mga tamang panahon para dyan. Pagkatapos nilang maglakad, nagpasya silang magtungo sa isang maliit na cafe na matatagpuan sa maliit na parke. Dito na nila mas napag-usapan ang mga maliliit na bagay sa kanilang buhay. At sa bawat saglit ng pag-uusap,
mas lalong naramdaman ni na Andrea at Marco na mas malalim pa ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa. Hindi na nila maitatanggi. Sa bawat araw na magkausap sila, unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Ang mga simpleng messages, ang mga tawanan, ang mga maliliit na sandali ng pagkikita at pagsasama, lahat ng ito ay nagdulot ng isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Habang magkausap sila sa cellphone, si Marco ay hindi na natatakot ipakita ang nararamdaman niya. Alam mo, Andrea, hindi ko pa alam kung anong tawag dito sa nararamdaman ko. Pero sigurado ako, masaya ako na makasama kita. At sa tingin ko, di ko na kayang itago pang nararamdaman ko. Gusto ko na sanang manligaw sa'yo. Nagkaroon ng katahimikan saglit. Si Andrea, bagamat medyo naguguluhan, ay nararamdaman niyang ang mga salitang iyon ay may bigat. Ngunit ito na yata ang tamang panahon. At sa simpleng sagot ni Andrea, natapos ang araw na puno ng ngiti at ligaya. Marco, siguro pareho tayo. Kung ganun, bakit hindi? At sa mga sandaling iyon, tuluyan ang napagtanto ng bawat isa ang kanilang nararamdaman. Mga simple ngunit makapangyarihang salitang nagsimulang magtulay sa kanilang mga puso. Dumating ang isang araw na tila ba nagbagong takbo ng lahat ng nangyayari sa pagitan ni Andrea at Marco. Sa mga nakaraang linggo, naging mas malalim ang kanilang relasyon. Mula sa mga simpleng mensahe at tawanan hanggang sa mga seryosong pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at buhay. Lahat ng iyon ay nagdala ng mas malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Ngunit isang bagay pa ang hindi pa nagaganap, ang formal na panliligaw ni Marco kay Andrea. Isang hapon ng Sabado habang naglalakad si Andrea pauwi mula sa isang klase. Nag-message si Marco sa kanya na gusto niyang makipagkita sa isang lugar na matagal na nilang nais puntahan. Dahil sa kanilang mga abalang schedule, bihira na silang makapaglaan ng oras para magkasama. Kaya't hindi nakapagtataka kung baka sa mukha ni Andrea ang saya nang makitang mensahe ni Marco. Andrea, pwede ba tayong magkita mamaya? May gusto lang akong itanong sa'yo. Habang binabasa ni Andrea ang mensahe, naramdaman niyang ang puso niya ay mabilis na tumibok. Nagdadalawang isip siya kung anong ibig sabihin ng binata. Ngunit sa kabila ng mga agam-agam, nagsimulang maglakad si Andrea papunta sa napag-usapang lugar. Ang isang maliit na coffee shop na palaging pinupuntahan ni Marco pagkatapos magtrabaho sa palengke. Pagdating ni Andrea sa coffee shop, nakita niyang nakatayo si Marco sa harap ng pintuan. May hawak na isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Ang mga mata ni Marco ay kumikislap, hindi na mapigilan ng ngiti. Tila ba may isang mahahalagang sandali na nangyayari sa kanilang dalawa. Hi Andrea, salamat at pumayag kang magkita tayo. Gusto ko lang sana makapag-usap tayo na mas personal. Si Andrea, kahit na may kalituhan sa kanyang puso, ay hindi maiwasang mapangiti. May isang piraso ng kabiguan na nagsimula sa kanyang dibdib. Kailangan na niyang masaktan o masaktan. Ngunit sabay na nararamdaman niyang pagkabahala ay ang kagalakan na nagmumula kay Marco. Anong nangyayari, Marco? Binigyan ni Marco ng pagkakataon ng sarili niyang mga saloobin. Ang simpleng tanong ni Andrea ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magsalita ng tapat. Andrea, gusto ko sanang ipaalam sa'yo na simula pa lang nung unang nagkakilala tayo sa palengke, naramdaman ko na may espesyal na koneksyon tayo. Wala akong ibang nais kundi maging tapat sa'yo. At sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na magpatuloy sa pagbuo ng mas magandang ugnayan. Tinutok ni Marco ang mga mata kay Andrea, hindi makapaghintay na malaman ang magiging sagot ng dalaga.
Inabot niya ang bouquet ng mga rosas kay Andrea na may malumanay na ngiti. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero gusto ko sana magtanong kung gusto mo ba akong tanggapin bilang higit pa sa isang kaibigan. Nabigla si Andrea. Tila bang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Ang mga simpleng tanong ni Marco ay parang isang hayag na nagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Ang mga hindi niya alam na emosyon na nagsimula ng sumiksik sa kanyang dibdib. Tumagal ng ilang saglit bago siya nakapagsalita. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya maaaring magpatalo sa takot at kabiguan. Marco, sambit ni Andrea. Di ko rin alam kung anong nangyari. Pero oo, sinasagot na kita. Bumuntong hininga si Marco at sa mga salitang iyon na ipinaabot ni Andrea ay nagsilbing sagot na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang simpleng pag-amin ay nagbigay sa kanya ng saya at kapanatagan na matagal niya nang hinahanap. Tila ba naglaho lahat ng pag-aalinlangan at natutunan nilang yakapin ang isang bagong simula. Talaga? I mean, sobrang saya ko na narinig ko yan mula sa'yo. Salamat, Andrea. Mahal na mahal kita. Si Andrea ay hindi na nakapagpigil ng tawa. Nakita niyang tuwang-tuwa si Marco at wala siyang nararamdamang takot o panghihinayang. Sa huli, ang mga simple ngunit makapangyarihang salitang iyon ay nagsilbing punto ng pagbabago sa kanilang relasyon. Isang pagbubukas na magdadala sa kanilang dalawa sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Nang lumipas ang mga buwan, naging mas maligaya at mas puno ng mga bagong karanasan si Andrea at Marco. Isang hapon nagdesisyon si Andrea na ipakilala si Marco sa kanyang pamilya. Alam niyang ang mga magulang niya ay medyo maingat at hindi basta-basta. Hindi basta-basta tumatanggap ng mga bagong tao sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, handa na siyang ipakilalang binata na naging bahagi ng kanyang buhay. Habang si Andrea at Marco ay papunta sa kanilang bahay, dama ni Marco ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ng pamilya ni Andrea ang kanilang relasyon. Ngunit alam niyang hindi na niya kayang itago pa ang nararamdaman niyang pagmamahal at pag-aalaga kay Andrea. Nais niyang makilala ng pamilya ni Andrea ang tunay niyang pagkatao. Ang Marco na hindi lang isang simpleng tindero kundi ang taong may malasakit sa kanya. Pagdating nila sa bahay, masaya nilang sinalubong si Andrea ng kanyang mga magulang at si Andrea ay nagsimulang magpakilala. Nay, si Marco po. Si Marco ang boyfriend ko. Ang mga magulang ni Andrea ay nagpakita ng pagkagulat at kaunting pag-aalinlangan. Ngunit hindi nila tinutulan ang pagkakaroon ng isang nobyo si Andrea. Sa halip, nagbigay sila ng ilang mga paalala. Marco, natuwa kami na ipinakilala ka ni Andrea sa amin bilang nobyo niya. Alam namin na wala kang masamang intensyon, pero huwag mo sanang kalimutan ang iyong mga responsibilidad at patuloy na pagbutihan ng inyong mga ginagawa. Paalala ni Aling Lorna. Tama, Andrea. Lahat ng bagay may tamang panahon. Huwag kalimutan ang inyong mga pangarap at sana magpatuloy sa pagsisikap. Dagdag pa ni Arturo sa anak. Salamat po, sir, ma'am. Tinitiyak ko po sa inyo na seseryosohin ko po si Andrea at magsusumikap po ako para maging mabuti sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang maliit na pagtitipon at habang nag-uusap ang lahat, ramdam ni Andrea ang init ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Napansin niyang hindi naman sila tumutol o nagbigay ng anumang masamang komento kay Marco. Bagkos ay ipinaabot nila ang kanilang mga paalala ng may malasakit. Isang malaking hakbang para kay Andrea at Marco ang magsimulang magsama, magtiwala at yakapin ang pagmamahal na lumago sa simpleng pag-uusap at pag-aalaga.
Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Andrea sa kanyang kwarto. Muling binabalikan ang lahat ng nangyari. Si Marco na isang simpleng tindero sa palengke ay unti-unting naging isang mahalagang tao sa kanyang buhay. At si Andrea na matagal nang naghintay ng tamang pagkakataon ay natutunan ding tanggapin at mahalin ang isang tao hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung ano siya bilang tao. Isang hapon na pagpasyahan ni Andrea na ipakita kay Marco sa kanya ang mga kaibigan. Matagal na nilang pinag-usapan ni Marco na nais niyang makilala ang mga malalapit na tao sa buhay ni Andrea. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng mga kaibigan ng dalaga. Ngunit si Andrea ay determinado na ipakita sa kanila na seryoso siya sa relasyon nila. Nag-ayos si Andrea ng simpleng plano. Magkikita sila sa isang cafe at doon ay ipapakilala niya si Marco sa kanyang tatlong matalik na kaibigan, sina Mia, Claire at Sam. Si Marco ay dumating ng maaga at iniisip na baka mabigla ang mga kaibigan ni Andrea. Ngunit sana ay tanggapin siya ng mga ito. Nais niyang magpakita ng respeto at magpatuloy sa pagiging totoo kay Andrea. Andrea, nandyan na sila? Tanong ni Marco sa nobya. Oo, nandun na sila sa loob. Huwag kang mag-alala, okay lang yan. Dapat maging komportable ka. Sagot ni Andrea. Habang papasok sila sa cafe, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likod ng kanilang mga ngiti, may kaunting kaba sa puso ni Andrea. Nais niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan ang lalaking nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya sigurado kung paano ito tatanggapin ng mga ito. Sa loob ng cafe, agad na tumayo si Mia, Claire at Sam nang makita si Andrea. Ang tatlong kaibigan ay hindi nakatago ang mga ngiti at tila excited na makita si Marco. Si Claire, ang pinakamalakas magbiro, ay ang unang nagsalita. Hi guys! Sorry kung na-late ako. Ang mga mata ng kanyang mga kaibigan ay agad na nagniningning. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang mesa, dumaan ang tingin sa isang matipuno, gwapong lalaki na malumanay na ngumiti kay Andrea. Si Marco, na mukhang natural at hindi pilit, ay naglakad patungo sa mesa kung saan naroroon ang tatlong kaibigan ni Andrea. Andrea, tagal mo ha. Namiss kita, sobra. Bati ni Claire at yumakap dito. Oo nga, parang hindi ka na namin nakikita lately. Si Marco na ba yan, Andrea? Tanong ni Sam. Habang nakangiti si Andrea, nararamdaman niyang may kabuntot na kaunting kaba sa kanyang dibdib. Ipinakilala niya si Marco sa mga kaibigan. Sabay tanong ng buong puso. Oo, to si Marco. Marco, sila Mia, si Claire, si Sam, yun yung mga best friends ko. Masayang pagpapakilala ni Andrea sa kanyang mga kaibigan. Hi, nice to meet you all. Bati ni Marco sa mga ito. Habang masaya si Andrea at Marco, nagkakakilanlan, hindi makalimutan ni Claire ang isang bagay na agad niyang napansin. Isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig na agad nagbigay ng hindi magagandang vibe sa isang grupo. Wait! So si Marco, ikaw ba yung tindera ng gulay sa palengke? Ang tanong ni Claire ay tumagos kay Andrea. Ang tono ni Claire ay puno ng biro at agad siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na siya nakapagsalita. Natutok lang ang mga mata ni Andrea kay Marco, na nagpatuloy sa pagtanggap sa mga biro at kwento ng mga kaibigan. Tumahimik ang buong grupo ng kaunti. Napansin ni Andrea ang mga mata ng kaibigan niyang hindi makapaniwala. Hindi ito ang una niyang inisip na magiging reaksyon. Para kay Andrea, ang simpleng trabaho ni Marco ay hindi isang issue. Ngunit para sa mga kaibigan niya, tila isang malaking usapin ito. Ah, oo. To
Totoo, ako yun. Kasi tinutulungan ko yung mga magulang ko sa pagtitinda sa palengke. Hindi ko tinatago. Ang sagot ni Marco ay buo at tapat. Pero sa mga mata ni Claire at sa mga kasamahan ni Andrea, ang simpleng salita na iyon ay parang isang hindi kayang tanggapin na katotohanan. Ang kanilang reaksyon ay nakakalito, puno ng pangungutya at hindi pang unawa. Wait lang, tindero ka pala? Seryoso? Tumawa si Claire at ang kanyang tawa ay tumimo kay Andrea. Hindi niya alam paano ito susundan. Hindi niya ina-expect ang ganitong reaksyon mula sa mga kaibigan niya, lalo na kay Claire. Para sa kanya, isang simpleng trabaho ang pagiging tindero. Ngunit sa mga kaibigan niyang ito, tila isang napakalaking issue na agad nilang hinusgahan. Si Sam na medyo tahimik sa umpisa ay hindi nakapagpigil at nagsalita ng may pangungutya. Ang kanyang tono ay tila minamaliit si Marco. At si Andrea ay unti-unting nakakaramdam ng init ng galit na dumarating sa kanyang dibdib. So ganun. Tindero lang pala. Paano ka magiging okay na boyfriend para kay Andrea kung ganun lang ang trabaho mo? Ang mga salita niya ay tila malupit, ngunit hindi niya rin ito iniisip. Naguguluhan si Andrea. Ang mga mata ng kanyang mga kaibigan ay puno ng hindi pagkakasunduan. Hindi niya alam kung paano ito magiging okay. Andrea, seryoso ka ba dito? Joke ba to? Tindero sa palengke. Hindi ko to inaasahan. Dagdag pa ni Mia. Hindi na kayanan ni Andrea ang mga biro at puna ng mga kaibigan. Ang mga ito ay nagsimulang magtawanan. At habang tumututok si Andrea sa kanila, unti-unti niyang naramdaman ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sitwasyong inisip niyang mangyayari. Tumigil na nga kayo. Ano ba yan? Ano bang mali kay Marco? Anong mali sa pagtitinda? Habang nagsasalita si Andrea, nakaramdam siya ng malupit na sakit. Hindi niya inaasahan na ang mga kaibigan niyang tinuring niyang pamilya ay magiging ganoon. Naguguluhan siya kung paano ipaliwanag na para sa kanya walang mali sa trabaho ni Marco. Pero ang mga kaibigan niya ay tila hindi kayang tanggapin ang simpleng katotohanan na iyon. Andrea, chill lang. Hindi naman namin sinasabing masama si Marco ha. Pero honestly, kanyang level, di ba? Ang mga salitang iyon ang pinaka nakakagalit sa lahat para kay Andrea. Para bang tinanggal nila ang halaga ni Marco at hindi nila naiintindihan ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Si Marco sa kabila ng lahat ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Hindi rin alam kung paano sasabihin sa mga kaibigan ni Andrea na hindi nila siya dapat husgahan. Hindi siyang tipo ng tao na magtatanim ng galit. Ngunit ang mga salita ni Claire at Sam ay tumagos sa kanya. Okay lang, Andrea. Wala akong magagawa kung hindi nila ako tatanggapin. Malungkot na sambit ni Marco. Si Andrea ay tumingin kay Marco at hindi nakapagpigil. Ang galit na pinipigilan niya ay naging sanhi ng kanyang mga luha. Hindi na niya kayang magpigil pa. Kaya tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsalita ng malakas. Huwag niyo siya gawing biro. Hindi niyo siya kilala. Ang mga sinabi niyo, hindi niyo pa naman naiintindihan. Habang si Andrea ay naglalakad palayo mula sa cafe, hindi siya alam kung ano ang susunod na hakbang na gagawin. Ang mga kaibigan na akala niyang sinusuportahan siya ay hindi pala kayang tanggapin ang isang simpleng katotohanan. Si Marco ay hindi nagsalita. Alam niyang si Andrea ay nagdudusa dahil sa mga salitang binitawan ng mga kaibigan ng dalaga. Ilang linggong lumipas, mula nang tinanggap ni Andrea ang mga sarkastikong biro ng kanyang mga kaibigan patungkol kay Marco. Sa kabila ng mga katanungan at pangungutya, nagpatuloy pa rin sa relasyon nila. Bagamat may mga tanong sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makalimot sa pakiramdam ng pagkapahiya nang tawanan siya ng kanyang mga kaibigan sa simpleng trabaho ni Marco.
Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya nagbago ng pagtingin kay Marco. Ang simpleng tindero na may malalim na kahulugan sa kanyang puso. Dumating ang araw ng mga puso, isang araw na pinili ni Marco upang ipakilala sa buong mundo, sa kanyang mundo, kung ano ang mayroon sila ni Andrea. Hindi na siya nag-atubiling magplano ng isang espesyal na araw para kay Andrea. Nais niyang ipakita kay Andrea na kahit hindi siya ang klasikong Prince Charming na nakasuot ng mamahaling damit at may kaharian, may halaga siya. Siya ay tapat, handang magbigay ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pagmamahal, malasakit at tunay na pagsasakripisyo. Isang hapon, tumunog ang cellphone ni Andrea habang siya ay naghahanda para sa araw na iyon. Isang mensahe mula kay Marco ang tumama sa kanyang screen. "Magkita tayo mamaya, Andrea. May sorpresa ako sa'yo." Matapos ang ilang sandali ng pagpapahinga, narinig ni Andrea ang isang hindi pamilyar na tunog ng kotse mula sa harap ng kanilang bahay. Nagmadali siyang lumabas. Nagtataka kung ano nga bang ibig sabihin ng mensahe ni Marco. Pagbukas niya ng pinto, ipinakita niyang papalapit ang isang mamahaling sports car na tila kasing bilis ng tibok ng kanyang puso. "Marco, ikaw ba yan?" Ang mga mata ni Andrea ay malaki na puno ng pagtataka. Mabilis na huminto ang kotse at bumaba mula rito si Marco. Nakasuot ng isang formal na itim na suit. Ang unang reaksyon ni Andrea ay hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang simpleng tindero na kilala niya mula sa palengke. Ang Marco na puno ng kaligayahan ay ngayon nakasuot ng elegante at mamahaling kasuotan. Ang suot ni Marco ay malayo sa forma ng pagiging isang tindero. At hindi ito ang Marco na nakilala ni Andrea sa mga araw ng kanyang pagpunta sa palengke upang bumili ng mga gulay. "Marco, anong nangyari? Ba't ka ganyan? Di ba ikaw Sambit ni Andrea sa kasintahan, hindi makapaniwala. Hindi natapos ni Andrea ang kanyang tanong. Si Marco ay ngumiti ng mahinhin, naglakad patungo sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. "Ako pa rin to, Andrea. Halika na at may sorpresa pa ako sa'yo. Sasama ka ba?" Nakangiting tanong ni Marco habang tumingin si Andrea sa kotse. Ang mga emosyon niya ay magkahalong kalituhan at saya. Hindi pa niya alam kung anong ibig sabihin ng mga pangyayari. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marco, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sasama ako. Pero Marco, di ko maintindihan." "Di mo kailangan intindihin muna. Sumama ka lang sa akin, Andrea." Sa kabila ng kalituhan, sinundan ni Andrea si Marco. Habang naglalakbay sila patungo sa destinasyon, puno ng tanong ang isipan ni Andrea, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang mayroong lihim si Marco na hindi pa niya alam. Ngunit nakaramdam siya ng tiwala. Ang puso ni Andrea ay masaya, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan na nais niyang sagutin. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant sa isang tahimik na kanto ng lungsod, napansin ni Andrea ang kagandahan ng lugar. Lahat ng bagay ay maayos. May eleganteng dekorasyon at puno ng magarang ambience. Walang duda na ang restaurant na ito ay malayo sa mundong kilala ni Andrea. Habang umupo sila sa isang sulok ng restaurant, si Marco ay nagsimulang magbukas ng usapan. "Andrea, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Matagal ko nang itinagong bahagi ng buhay ko. Ngunit sa pagkakataong to, hindi ko na kayang itago." Tinutok ni Andrea ang mata kay Marco. Nag-aalangan, ngunit sabik sa sagot na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Isang mabigat na tanging lihim na nais niyang matutunan mula kay Marco. "Marco, ano yun?" "Hindi ako isang simpleng tendero sa palengke. Anak ako ng negosyante. Tinulungan ko ang pamilya ko.
sa palengke para matutunan kung paano pahalagahan ang bawat sentimo na pinaghihirapan. Habang ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Marco, napansin ni Andrea na hindi ito ang Marco na nakilala niya. Hindi niya akalain na ang simpleng lalaki na nagbebenta ng gulay ay mayroong lihim na kayamanang matagal nang nakatago. Nakaramdam siya ng gulat. Ngunit higit sa lahat naisip ni Andrea kung gaano kahalaga ang prinsipyo ni Marco at pagtulong sa pamilya niya. Sa pagiging mapagkumbaba at sa pagpapahalaga sa tunay na halaga ng trabaho. Marco, di ko inisip na ganito ka pala. Ang taglay mo, yung mga ginagawa mo, hindi ko akalain. Hindi ko nais na ipakita ang kayamanan ko. Gusto ko lang makita mo ang halaga ng isang tao, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil kung paano siya magpahalaga sa buhay. Napansin ni Andrea ang kalinawan sa mga mata ni Marco. At sa kabila ng lahat ng mga tanong na umiikot sa kanyang isipan, nakita niyang kabutihan at katapatan sa kanyang mga mata. Napangiti si Andrea, hindi dahil sa kayamanang tinataglay ni Marco, kundi dahil sa pagmamahal na naramdaman niya mula sa kanya. Si Marco ay hindi isang simpleng tindero, kundi isang taong may malasakit at matibay na prinsipyo sa buhay. Habang lumalalim ang gabi, hindi nila namalayan na andon din ang mga kaibigan ni Andrea. Si Mia, Claire at Sam ay nagkakasama sa isang mesa, abala sa kanilang pag-uusap at pagkain. Nang bumaba si Andrea at Marco, agad na natanaw sila ng kanyang mga kaibigan. Laking gulat ng mga ito nang makita si Andrea kasama ang isang formal na binata mula sa isang mamahaling sasakyan. Si Andrea? Bulong ni Mia, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Napatigil si Claire at napatingin sila sa isa't isa ng mabigla. Teka, ba't kasama niya si Marco, yung tendero? Ha? Yung tendero ng gulay? Habang tinitingnan ng magkakaibigan sina Andrea sa kanilang mesa, ang tatlong mga ito ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Ang simpleng tindero na palagi nilang tinitingnan na parang hindi nila karapat dapat pag-usapan ngayon ay may posisyon sa isang lugar na kanilang minamahal. Ang isang mamahaling restaurant. Ang mga tanong at hinala ay nagsimula ng sumagi sa kanilang isipan, kaya't hindi nila maiwasang magsalita ng malakas. Andrea, si Marco, hindi ba siya yung tindero ng gulay sa palengke? Hindi na nakapagsalita si Andrea. Naramdaman niya ang mga matang nagmamasid sa kanila. At alam niya nagsimula ng maghinalang mga kaibigan niya. Hindi na siya nakatagal sa mga tanong at mga pahayag na unti-unting nagiging masakit sa kanya. Ba't kasama mo siya, Andrea? Tanong ni Sam ang medyo hindi pa rin makapaniwala. Hindi na nakapagpigil si Marco. Lumapit siya sa mesa ng mga kaibigan ni Andrea at nagpakilala ng mahinahon. Hindi lang pagtitinda ng gulay ang pinagkakaabalahan ko. Isa lamang to sa mga pagtulong na ginagawa ko para sa negosyo ng pamilya ko. Pilit nang umiti si Marco at tumingin kay Andrea. Hindi ko rin tinatago sa kanya. Pero ang totoo, negosyante ako. Negosyong to ay isang hakbang lamang para matutunan ko kung paano pahalagahan ang bawat sentimong pinaghihirapan. Tumingin si Andrea sa mga kaibigan niyang hindi na makapagsalita. Ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin ay muling gumugol ng oras sa kanilang isipan. Ang mga mata ni Claire, Mia at Sam ay naguguluhan. Ngunit sa mga sandaling iyon napansin nila ang kababaang loob at pagiging tapat ni Marco. Ang mga kaibigan ni Andrea ay tahimik. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, napagtanto nila na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa hitsura o sa trabaho ng isang tao. Ang mga bagay na tulad nito, ang pagsisilbing halimbawa ni Marco, ay hindi isang bagay na madali nilang matutunan. Marahil hindi pa nila matanggap, ngunit alam nilang walang mali sa pagkakaroon ng simpleng trabaho. Basta't tapat ka sa iyong ginagawa. Huwag mo nang isipin ang mga yon, Andrea.
Ang mga hindi nakakaintindi sa atin ay walang magagawa para baguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang importante, ikaw at ako. Kung kailangan nila ng oras para matutunan ang tunay na halaga ng isang tao, iyaan na natin. Matamis ang ngiti ni Marco at humaplos sa kamay ng kasintahan. Bumalik ang mga kaibigan ni Andrea sa kanilang mesa nang hindi na nagsalita pa. Masakit sa kanilang mga puso na nahulog ang kanilang sariling panghuhusga sa kaibigan nilang si Andrea. Si Andrea sa kabila ng lahat ng narinig ay hindi rin natagilid ng mga ito. Lalong tumaas ang respeto at pagmamahal niya kay Marco. Salamat, Marco. Hindi ko akalaing matututo ako sa'yo. Ang araw ng mga puso ay hindi laging perpekto. Ngunit ito ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa relasyon nila ni Marco. Natutunan ni Andrea na hindi kailanman basihan ang isang trabaho sa pagkatao ng isang tao. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso sa kung paano siya magbigay ng pagmamahal hindi lang sa mga bagay na may material na halaga, kundi sa mga simpleng bagay na matututunan mong pahalagahan. Si Andrea at Marco ay hindi lang naging magkasintahan. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat aspeto ng kanilang relasyon. Ang pagiging tapat, magalang, at mapagkumbaba. Sa huli, kahit pang mga kaibigan ni Andrea ay hindi agad tinanggap si Marco, alam niyang sa puso niya ay hindi matitinag ang pagmamahal nila sa isa't isa. Si Andrea ay patuloy na naglalakad papasok sa campus ng kanilang universidad. Bagaman abala sa kanyang mga isipin, ang araw ay nagsimula ng magaan, kumpara sa nakaraang linggo, kung saan ang kanyang mga kaibigan ay nanginsulto kay Marco. Ang mga sumunod na araw ay naging payapa. Subalit, hindi pa rin mawala sa isip ni Andrea ang mga pangyayari. Para bang hindi pa rin siya makapaniwala na ang mga kaibigan niyang matagal nang kilala ay magkakaroon ng ganitong reaksyon. Nasa loob siya ng lecture hall nang makaramdam ng isang hindi inaasahang mensahe mula kay Claire. Hi Andrea, pwede ba tayo magkita mamaya? Kailangan namin mag-sorry sa lahat ng nangyari. Salamat. Tinutok ni Andrea ang kanyang cellphone at nakita ang mensahe mula kay Claire. Nagtaka siya kung anong ibig sabihin nito. Matapos ang mga pangyayari sa araw ng mga puso, nararamdaman niyang may pagkakabigo sa mga kaibigan. Pero nang makita niya nagsusumaw ang mga ito, nahirapan siyang magdesisyon. Naisip niya baka ay napagtanto na nila ang pagkakamali. Pumayag siya na magkita ang grupo sa kanilang paboritong kapihan sa campus. Habang naglalakad patungo sa kanilang lugar, naiisip ni Andrea ang mga huling linggong dumaan. Puno ng kalituhan at kalungkutan sa puso niya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi dapat magtago sa galit. Gusto niyang magpatawad. Pagdating ni Andrea sa kapihan, nakita niyang naroon na sina Claire, Mia at Sam. Tahimik silang naghihintay sa isang sulok ng kapihan. Nag-aabang ng pagkakataon. Sila'y lahat nakayuko at tila nagsisisi sa kanilang ginawa kay Andrea at kay Marco. Nang makita siya, agad silang tumayo at ang bawat isa ay may malungkot na ekspresyon. Andrea, pasensya na. Hindi namin talaga naisip kung gaano mo siya pinahahalagahan. At ganun na lang ang inasal namin. Hindi namin sinasadyang masaktan ka. Salubong ni Claire kay Andrea na may luha sa mga mata. Patawad, Andrea. Hindi namin alam kung anong epekto ng mga biro namin. Hindi namin dapat ginugol ang oras namin sa pangungutya. Sabi ni Mia na naiiyak na at humawak sa kamay ni Andrea. Hindi namin dapat pagtawanan si Marco. Mali kami. At alam namin na kahit gaano kami kaseryoso, hindi kami naging mabuting kaibigan sa'yo. Dagdag naman ni Sam. Tinutok ni Andrea ang mga mata sa bawat isa. At sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam niya ang kanilang pagsisisi. Tumagilid siya ng kaunti. Pinag-iisipan kung papatawarin ba niyang mga kaibigan o hindi. Matagal na tayong magkakaibigan. Hindi ko alam kung gaano ang magiging tungo niyo sa lalaking mahal ko. Hindi ko rin alam
kung paano magsimulang magpatawad. Pero naiintindihan ko na lahat tayo ay nagkakamali. Tumigil ang bawat isa. Naramdaman nila ang bigat ng mga salitang binitawan ni Andrea. Si Claire, na nakatanggap ng isang mahirap na tanong, ay nagsimulang magsalita. Pwede ba natin tong ayusin, Andrea? Pwede mo pa rin ba kaming maging kaibigan ulit? Di kami makakilos ng maayos kung nasaktan ka, Andrea. Sabi ni Claire na may taos-pusong salita. Baka hindi na kami karapat-dapat pa sa mga mata mo, pero sana mabigyan mo pa kami ng pagkakataon. Sambit ni Mia na may pagsisisi sa mga mata. Si Sam ay nagkamot ng ulo at tumingin kay Andrea na parang humihingi ng tulong. Di kami dapat mag-judge. Naiintindihan ko na ngayon kung gaano kahalaga si Marco sa buhay mo. Pumangalawa si Andrea at nakatingin siya sa mga mata ng mga kaibigan. Alam niyang marami na silang pinagsamahan kaya hindi siya pwedeng manatili sa galit. Si Marco, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila, ay hindi iniwan si Andrea. At iyon ang pinaka-importante. Walang perpekto sa buhay, di ba? Pinapatawad ko na kayo. Huwag na natin palakihin pa to. Matuto sana tayo magpatawad. Pare-pareho tayo. Nagkatulungan ang mga mata ng bawat isa at si Claire, Mia at si Sam ay nagpapasalamat kay Andrea ng may malalim na pagpapakumbaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman nilang muling nabuo ang kanilang pagkakaibigan at hindi na muling maghihiwalay pa ang kanilang mga puso. Matapos naman ang pag-uusap sa kapihan, umuwi si Andrea ng mas magaan ang pakiramdam. Ngunit hindi siya nagmamadali. Pagdating sa bahay, siya ay nakatagpo ng ilang magandang balita. Si Marco, na nananatiling hindi alintana sa lahat ng nangyari, ay naghanda ng isang maliit na sorpresa. Hi Andrea, gusto ko sanang makipagkita sa iyo mamaya. Magdala ka na lang ng mga gamit at tatalon tayo. Hindi maiwasan ni Andrea na mapangiti. Sa kabila ng mga pagsubok, nahanap nila ni Marco ang tamang pag-unawa sa isa't isa. Ngunit bago magpatuloy ang lahat, magpapatawad si Andrea at muling magtataguyod ang magandang samahan bilang magkasintahan. Si Andrea ay huminga ng malalim. Tiningnan ang kanyang mga magulang at muling nagpasya. Hindi pwedeng itapon ang pagmamahal at pagkakaibigan. At gaya ng sinabi ni Marco, ang tunay na pagmamahal ay laging nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Si Andrea ay nag-text kay Marco. Nagsabing maghahanap siya ng pagkakataon para makapag-usap sila. Tumango siya at humarap kay Claire sa mga kaibigan. Ang lahat ng nangyari ay nagbigay ng isang bagong simula sa kanyang buhay. At ngayon ay natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Sa bawat pagkakamali, kailangan may pagkakataong magbago. At sa bawat pagkakataon, may pagkakataong magpatawad. Isang mainit na hapon ng tagsibol, dumating ang araw na pinakahihintay ni Andrea, ang kanyang graduation. Matapos ang ilang taon ng hirap, sakripisyo at pag-aaral, nariyan siya sa pinakamataas na entablado ng kanyang buhay. Hindi maipaliwanag ang saya at emosyon na sumakop sa kanya habang nakatayo siya sa harap ng mga guro, magulang at mga kaibigan sa mismong araw ng kanyang pagtatapos sa universidad. Sa lahat ng pinagdadaanan, sa bawat pagsubok na kinaharap, natutunan niyang hindi lamang ang mga marka sa papel ang sukatan ng tagumpay, kundi ang determinasyon at sipag na nagdala sa kanya. Habang ang buong auditorium ay puno ng mag-aaral at pamilya, si Andrea ay abala sa pagtingin sa kanyang mga kaibigan. Si Claire, Mia at Sam na lahat ay nagbigay ng pagpapalakas loob. Laging andyan sa mga ito sa mga araw ng kanyang kalungkutan at tagumpay. Nakatanaw si Andrea, umingiti sa mga magulang niyang sinamang Arturo at Aling Rosa. At syempre,
sa kanyang kuya Carlo na kahit matamlay at abala sa mga responsibilidad ay hindi pa rin siya iniwan sa araw na ito. Habang sila ay nag-uusap at tinatawanan ng mga biruan, hindi maiwasang sumagi sa isipan ni Andrea ang masayang alaala ng mga nakaraang taon. Ang mga tampuhan, ang mga pagkatalo at ang mga maliliit na tagumpay, lahat ay nagdala sa kanya rito. Ngunit isa sa pinakamahalagang alaalang iyon ay ang pagdating ni Marco sa kanyang buhay. Grabe, Andrea, di ko akalain, makakagraduate tayo. Sabi ni Claire sabay-sabing humawak sa balikat ni Andrea. Oo nga, di kami makapaniwala. Talaga bang matatapos na tayo? Ani ni Mia na may kagalakan sa kanyang mga mata. Samantala si Andrea, nakatayo sa harap ng mga magulang at kaibigan ay tumingin sa paligid. Laking pasasalamat niya sa mga kaibigan tumulong sa kanya na makarating sa ganitong pagkakataon. Alam niyang hindi siya nag-iisa at hindi niya kayang tapusin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sa tuwing naiisip niya si Marco, ang simpleng tendero sa palengke na nagkaroon ng malaking papel sa kanyang buhay, ang puso niya ay tinatabla ng kaligayahan. Sana magtagumpay tayong lahat, sabi ni Sam habang itinataas ang kanyang diploma. Wala na talagang makakapigil sa atin. Ngunit si Andrea ngumingiti lang, sabay tanaw sa kanyang mga magulang at kay Marco. Hindi siya nagsasalita, ngunit nararamdaman niyang may mas malalim na kasaysayan sa araw na iyon. Sa mga sumunod na sandali, nagpatuloy ang seremonya. Ang mga pangalan nila ay binanggit, ang mga parangal ay pinagkaloob, at ang tagumpay ay kanilang inaani. Pero hindi iyon ang tunay na sukatan ng kanilang mga ginawa. Ang tunay na halaga ay hindi sa diploma at titulong hawak, kundi sa bawat sakripisyo at pagmamahal na ibinahagi nila sa isa't isa. Maya-maya, si Andrea ay nakatanggap ng isang simpleng mensahe mula kay Marco. Nakita niya ito sa kanyang phone habang hinihintay ang huling bahagi ng seremonya. Congratulations, Andrea. Nandyan lang kami sa labas, maghihintay kami. Tumatagilid ang kanyang labi at si Andrea ay patuloy na umakyat sa entablado upang kunin ang kanyang diploma. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, naramdaman niyang may isang tao na dahan-dahang nagsusungkit ng pansin niya mula sa malayo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, sabay talikod at nagsimulang lumakad patungo sa kinaroroonan ni Marco. Nakita niya si Marco na may suot na formal na damit. At sa likod nito, ang kanyang pamilya, mga magulang at kapatid. Walang kabangga. Si Marco ay ngumiti at inabot ang kanyang kamay. Sa paglapit niya, muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sabay silang nagngitian. Nandiyan na sila? Tanong ni Andrea sabay lingon sa mga magulang ni Marco at sa kanyang mga kapatid. Oo, tugon ni Marco. Hindi pwedeng dumaan dito. Gusto kong makita ka sa pinaka-importanteng araw ng buhay mo. Ang mga magulang ni Andrea ay umupo sa tabi ni Marco at ng kanyang pamilya. Si Mang Arturo na may matinding galak sa mata ay tumayo at naglakad patungo kay Marco. Salamat at nandyan ka, Marco, ha? Natutuwa kami na makita mong kasama namin si Andrea sa tagumpay na to. Wika ni Mang Arturo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo kay Andrea. Hindi ko po siya iiwan. Si Aling Lorna, na ang mga mata ay parang nagsisilbing mga bituin, ay nilapitan din si Marco at hinaplos ang kanyang balikat. Alam namin yan, Marco, at natutuwa kami. Huwag mong kalimutan, Andrea. Huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo, ha, at maging responsable. Laging aalalahanin ang mga pangarap. Si Aling Lorna ay nagsabi ng mga salita na puno ng pagmamahal at gabay. Opo, Nay. Salamat po. Tugon ni Andrea sabay yakap sa kanyang mga magulang at kay Marco. Tumangutango lang si Marco at inaabot ang kanyang kamay sa kanila upang ipakita ang pasasalamat.
Minsan sa mga simpleng sandali, nadarama mo ang tunay na halaga ng pamilya at ang pagkakaroon ng mga taong handang magsakripisyo at magbigay ng gabay. Matapos ang seremonya, nagtungo sila sa isang resto upang magdiwang. Habang kumakain at nagkakasiyahan, ang mga kaibigan ni Andrea, sina Claire, Mia at Sam ay nakasaya at nakikipagkwentuhan kay Marco. Ngumiti si Claire at nagsabi ng biro, "Grabe Andrea, magtatagumpay tayo. Kasama pa tong gwapo mong boyfriend." Sabay tawa. Si Mia naman ay nagsabi, "Huwag mong kalimutan Andrea, isa ka sa mga tumulong at naging inspirasyon namin. Walang hanggang pasasalamat." Sa mga sandaling iyon, masaya si Andrea, masaya si Marco, at masaya ang buong pamilya. Napansin ni Andrea na wala na ang mga alalahanin na madalas siyang magpanggap o matakot sa mga sasabihin ng iba. Ang kanyang pagkatao ay binubuo hindi ng kung anong tingin nila sa kanya, kundi ng kung anong tingin niya sa kanyang sarili. Ang tagumpay ay isang proseso, at ito ay hindi lang nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa kung paano ka natututo at nagmamahal. Pagkatapos ng masayang selebrasyon sa restaurant, naglakad sina Andrea at Marco palabas ng venue, hawak ang kamay ng isa't isa. Alam mo, Marco, ngayon ko lang na-realize kung gaano ako ka-bless. Hindi lang dahil natapos ko ng kolehiyo, kundi dahil may mga taong nagmamahal sa akin tulad mo. Ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko, Andrea. Hindi ko alam ang mangyayari kung hindi kita nakilala. Di ko nga akalain na magiging ganito ka-importante ang buhay ko. Hinawakan ni Andrea ang kamay ni Marco ng mas mahigpit. Di mo naman kailangan magbago para magustuhan kita. Dahil sa pagkatao mo, nahanap ko ang totoong saya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Habang ang kanilang mga yapak ay nag-iisa sa kalye, si Marco ay nagsimula na ring magkwento ng mga simpleng bagay. Andrea, alam mo, sa bawat araw magkasama tayo, pakiramdam ko nakakapag-ayos ako ng mga bagay na hindi ko kayang tapusin. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Nung una, kala ko hindi ko kaya magbago. Kala ko, ang buhay ko ay maghihirap kung pipiliin ko ang buhay na hindi ko naman pinlano. Pero nung nakilala kita, natutunan ko na hindi naman pala masama ang maging masaya kahit hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang si Andrea ay tahimik na nakikinig. Pagdating nila sa isang maliit na bench sa parke, tumigil sila at nag-upo. Nasa kanilang paligid ang mga puno, mga ilaw na nagmumula sa kalsada, at ang mga busina ng malalayong sasakyan. Nagkaroon ng isang tahimik na sandali kung saan nagkausap silang magkasama. Sa totoo lang, sabi ni Andrea, ang boses niya may kabuntot na kalungkutan at saya. Di ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit gusto ko lang sana na ikaw pa rin ang makakasama ko. Napangiti si Marco at inabot ang kanyang kamay upang mahawakan ang kamay ni Andrea. Hindi kita iiwan, Andrea. Kahit anong mangyari, magiging kasama kita. Salamat. Sabi ni Andrea, ang boses niya'y mahina ngunit puno ng taus-pusong pasasalamat. Walang anuman, di ko na kailangang magpasalamat. Ang tanging mahalaga ay ang kasamahan natin. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na pag-uusap, nagpasya silang maglakad pabalik sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ni Marco. Andrea, sabi niya ng seryoso, handa na ba tayo magtulungan sa hinaharap? Handa ka na bang magsimula ng bagong kabanata sa buhay natin? Nginitian ni Andrea si Marco. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangarap at pag-asa. Oo naman, handa na ako magsimula kasama ka, sagot ni Andrea. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Gulay, Pag-ibig at Lihim na Kayamanan.